So, ito yung isang sample ko dito. This is the image I get from Pexels. Yan. There are some free images naman dun sa Pexels. So, ito, ang una ang i-introduce ko sa inyo, ang usual na ginagamit ko lagi is curves, levels, somehow color balance, minsan hue and saturation. Maybe some of you parang, ay, ang basic lang naman yan. Parang ano lang. Actually, ito yung lagi kong ginagamit sa work ko um, up until graduate ako sa food industry. Kasi hindi na food industry yung current industry ko ngayon eh. So, I'm just going to share with you. So, let's go to layer panel. Dito may makikita kayo na parang bilog and merong kalahati. This is an adjustment. Dito is adjustment layer. So dito, pwede nyo kunin yung curves. So I'm just going to share with you what is the difference between the curves dito sa layer versus dito sa image adjustments. I'm just going to share with you. So first, I'm just going to click here, curves. Ayan, automatic, dito kanya diniretso. Okay, so as you can see, dito sa may curves layer natin, meron na siyang adjust, ito dito, directly na edit to curves. Tapos isang mask. Yan. So, I'm just going to it. Dito may kita nyo yung isang bar dito na may dark. Yan. Moving dito, isa light. Ayan. Normally, ang ginagawa ko dito is I'm just going to drag it here, down. Pero hindi natin naiintindihan kung bakit natin kailangan i-up, ba't kailangan natin i-down. Okay. So, to explain it to you, itong line na to, ayan na yan, itong white, is ito yung lightest, tapos ito yung dark. Okay. Zoom in ko daw yung image ng konti. Kita na ba? Sorry guys. Ayan. Okay na ba sa inyo? Ayan. So, ulitin ko ulit. Kung i-up ko to, in-down ko to, normally, yan yung ginagawa na natin. Na parang, para sa niya, bakit? Kasi yun nakikita ko, ina-up and down nila eh, ganun. Pero for us to mas maintindihan natin kung paano nga ba yung curves, kung paano nga ba natin nagagamit yung curves or naiintindihan yung curves, banggit na maayos. So, etong nasa baba nito, this is the input. And etong nasa taas ito, this is the output. Okay. So, question, meron na ba sa inyo na gumagamit ng curves na sa Photoshop? Kindly type in curves. Okay. O, malami na rin pala sa inyo eh. Pero have you already um used everything in the curves na din? Yung parang totally, ano na, ginagamit ko lahat na nandito. Kindly type yes. Nice! Okay. So, dito, i-explain ko sa inyo kung hindi lang siya basta sa curves and all and everything. Actually, hindi ako gumagamit ng Lightroom. Actually, hindi ako marunong sa Lightroom. Auto-adjust. Okay, sige. So, dito, para mas maiintindihan nyo pa kung bakit. Actually, curves allows you to adjust contrast by setting and positioning control, pointing along the entire tonal range natin. So, bale, ito yung image natin. So, what we can do in here is, um, okay. So, what we can do in here is, ito kasi yung volume natin for, pag ginano natin ito, magla-light siya. And if we go in here, magda-dark siya. So, para mas maintindihan natin, um, nasa na nga ba ako? So, ang gusto kasi natin is mas matone pa natin siya kung gusto natin gawin natin i-highlight. If we are going to go up, as you can see, pupunta tayo na taas. Kaya ito yung magiging range natin. Kaya meron siyang white dito, meron siyang dark dito. If we go down, baba siya. This is the line for the output. This is the line for the input.
So, for example, um, balik natin tong line na to. Balik natin to. Ayan. So, kunyari, sabi ko, gusto kong i-line siya going to 61. Ayan. Ito ang input natin, 61. So, gusto kong itaas pa siya. So, gagawin natin 120. Doon siya tumataas. So, ibig sabihin, parang kung anong in-input mo, ita-target mo. Kunya, ita-target mo yung number 128 or kaya sabi natin, target natin na 45. Ang gusto nating maging output is the highest magiging 120 siya. Ito yung ita-target niya. Tapos, we can go back again. Then, the beauty in here sa curves natin is pwede natin siyang malaman kung nasaan yung mga line niya dito kung saan yung highest to lowest. For example, nakikita niyo tong point na to. Ayan. You can drag here para hindi rin kayo mahirapan. So, pwede nyo i-drag dito. Tapos, increase nyo. Yun. Tapos, kunyari, parang gusto kong i-lighten lang to pero gusto kong itama yung dark na areas lang. So, try natin dito. Tapos, i-drag natin pababa. Kita nyo, nakuha lang natin yung light lang na nakuha. Tapos, nakuha lang natin yung dark. We can go to red if we want to edit something reddish in here. Tapos, kunyari, red lang yung gustong patamaan. Tapos, ayaw nyo patamaan ng iba. Pwede yung ibaba. Tapos, we also have a panel here na kung saan, pwede makikita nyo dito yung before and after natin. Ayan. So, ito yung nagagawa nung curves natin sa adjustment. Okay. Ang kinaganda kasi dito sa curves panel natin is ito yung pwede natin siyang mabalikan pa. Hindi yung X nyo yung pwede natin mabalikan tong layer dito. So, kunyari, may mga bagay na gusto nating na may namali tayong i-edit or something. Tapos ayaw natin ma-distract to. Pwede nyo i-off na lang to. Or you can actually minimize here using the opacity. Ayan. Diba? Tapos ngayon, pakita ko sa inyo kung ano yung pinagkaiba nitong sa may image sa may adjustments. Oh, anyway, before that, ayan, let's move on na muna dito. Okay, we go to image and adjustments, then the curves. So, okay. Same din siya dito. So, nakikita nyo dito. Wait, I'm just going to click lang to. Click the image the image, curves. Ayan, nabasa na niya yung graph. Etong graph dito, ano yung can you type in below kung ano nga ba ang tingin nyo dito? Itong mga mountains sa may linya-linya. Can you type in sa Facebook and sa Zoom kung ano yung meaning nito? No. Hmm. Yes. Histogram. Bali dito kasi nababasa niya kung nasan yung level ng dark, nasan yung mga high natin. Yes. Yun yung, dito mo mababasa yun. Um, kaya yung nandito natin sa curves. Ayan. Alam nyo alam nyo yung nandito. Pag tinama ko yan dito, tingnan mo. Ito yung dark area niya. Pag tinaas ko.
Ayan. Diba? Yes. Totoo. Tama. Okay. Going back. Punta ulit tayo ng image, adjustment, and the curves. Okay. So, dito sa, di mo, hindi ko na lang pinindot to. Ulit-ulit na lang. So, dito sa may curves natin. Ayan, balik tayo. So, if I'm going to put it in a high, para mag-adjust yung light. Tapos, dahil gusto ko yung light lang naman yung i-adjust natin. Nakaharang yung i-dark natin siya. Ayan. Let's see what will happen. Ano yung napansin ninyo na difference yung nandun sa may adjustments versus dun sa may adjustments layer? Can you type in nga kung ano yung napansin nyo? Hello, guys. Andiyan pa ba kayo? Ano yung napansin nyo na difference dun sa may image? Yes. So, ibig sabihin, kapag ginamit nyo yung nandito sa may image, sa may adjustments, sa may image, sa may adjustments po dito, wala siya yung kagaya dito sa adjustments layer that you can go back pa. Yes. Nakadirekta na kaagad siya dun sa image natin. So, we can go in here. So, kung gusto nyong may changes pa, you can go to the adjustments layer. And syempre, gusto natin, yung workflow natin is nababalikan pa natin para if ever the clients wanted to i-adjust pa yung something in here, pwede pa natin mabalikan to. Pero kung gusto nyo, kunyari, hindi ko naman ibig sabihin na porket we use this image, tapos adjustment, is wala na siyang resolve para hindi natin maano, di ba? So, ang pwede nating magawa is we go to layer, right click, then, asan na ba yun? Asan na ba yun? Ito ang problema kapag hindi ako mas may. Naiinis ako kapag hindi ako sanay sa ano right click lang eh. Nag-keyboard kasi ako, ano yung shortcut eh. Nasaan na yung smart object? Oh, ayun. O, diba? So, convert smart objects. Actually, you can assign dito sa edit natin, then the keyboard shortcut. Then the keyboard shortcut, you can go to image, if I'm not mistaken, it's in here. You can go in here, then assign some keyboard shortcuts in here. Dun sa gusto mong ano. Smart objects. No, it's not in here. I think it's in the layer. Akin kasi ang ginamit ko kasi Control F5 eh. Or you can search in here is a smart object. Kung hindi nyo makita. Hirap na hirap kayong tingnan yan. Ayan o. See? Yan ang ginamit ko dyan. Kaya automatic na ano. Nag-ano siya. So, moving on. Since we did this as a smart object, this is already a non-destructive. So, we can go to image, adjust. Then, we can go to curves. So, dito, once we did something, changes in here, automatic, ito na siya. Ayan. So, kahit na, ang tawag dito, kahit na may nirarush si client sa inyo, tapos, gusto niyo pang mabalikan, pwede niyo dito na lang i-gawin. Para less, may mga advantage din naman yan eh. Ayan. So, pwede niyo gawin dito, pwede niyo ding burahin something in here. Just don't forget na, just don't forget to change your foreground and background color. So, if we go to if we foreground the black, ben, parang bagal sa akin. Ito mo, ang bagal.
Nalilito na tuloy ako. Ayan. So, if for foreground the white, may nabubura sa kanya. So, if we foreground the black, bumabalik siya. Para mas lalo pang makita sa kita, ano ko na lang. Uy. Galaw, galaw. Ayaw lumabas yung mouse. Wait lang. Mas ida-darken ko lang to para mas makita siya. Kita nyo, kapag we foreground the white, may nabubura sa kanya. If we foreground the black, just press X lang ah. Just press X para mag-switch siya ng color mode niya dito. Nung color siya dito sa may foreground siya. Yan. So, somehow, uy, diba? Ayaw gumalaw. Okay. So, eto, ito kasi yung input natin, di ba? So, imagine niyo na lang na ito yung 0, 128, which is the mid-tone, tapos ito yung 255 natin. So, siguro some of you is parang, bakit parang somehow pareho yung curves natin sa levels? Okay, tatawagin ko yung levels ah. Levels, labas. Ayan. So, is our level. Meron din siyang histogram dito. Can you tell me kung ano yung nakikita niyong differences with the levels and the curves? Kasi I think some of you have already used levels na din, di ba? Can you, um, mm RGB, purple sila. Pero ano yung differences ni levels tsaka curves? Okay, sige. Actually, si levels and si curves, somehow, halos pareho sila. Pero may differences sila. Kasi pareho silang nag-provide ng enhancement sa contrast. Pareho din silang nagbibigay ng highlights for the shadows and the highlights natin. Pareho sila. Pero the difference is, mas controlled kasi, paano ba? Mas na, kumbaga ano natin, kumbaga sa calculator, sabihin natin, yung calculator kasi natin is, si level is sabihin natin normal na, the normal calculator. Pero pagdating kay curve, siya yung scientific, ano na, scientific calculator na kumbaga. So, kunyari, ano siya, parang normal lang. O, i-off ko muna to ha. Tapos, tanggalin ko muna to. Yan, i-up ko muna siya. So, itong level natin, ito may histogram din siya. So, ito yung sinasabi ko, yung 0, 125, which is the gray. Yan. Tapos, ito yung sa 255, which is the white. Yan. So, if we go to the dark, magda-dark siya. See, that's also the one that we can do with the curves. Dito sa part na to. Itong part na to. Yan yun. Then, we can also adjust the white. Diba? The more we go to para mas lighten natin siya. Tapos, pwede natin siyang go to dark. Yan, baka sabihin niyo naman, underexposed. Pinapakita ko nga po sa inyo. Tagalit. Ano po, yung curves po, mas adjusted yung, yes, oo, mas adjusted siya. Mas matitimplahan mo pa siya. Though, ito, pwede naman. Actually, sa school ko, tinuturo nila sa akin, itong mga three, alam niyo ba to, yung eye drops na yan? Can you, can you tell me kung ano yung mga eye drops na to? Pagalawin ng baso, nasa na kayo? Okay, ito yung nung nasa school pa ako noon, sinasabi ng teacher ko.
if you wanted to use this, yes, ito yung highlight, midtone, and the shadow. So you can put this in yung highlight. Ito yung medyo grayish part eh. Hindi ko nasabi kung saan yung grayish nito. Siguro. Yan. O di ba, nyari. Tapos ito yung sa dark. Pero gusto ko siya, no? Tuwa ako dun sa naging itsura ng ano ah. Hindi ko alam sa yung grayish dito. Ito siguro. Ito siyang dark. Ito siguro. Pero yung white niya. Ayan. Yun yung tinuturo sa akin sa school. Kung para mas maano natin siya, di ba? Ay mo, Visine, tsaka Cherry Fur. Ano yun? Ayan. So, parang mas, ano siya, mas pinadaling version siya ni Curves. Kasi ito ginagamit ko din to sa ano eh. Ginagamit ko din to sa office eh. So, anyway. So, ngayon alam niyo na kung ano yung pinagkaiba ng Devils tsaka Curves at somehow similarities din nila. Kasi ito mas pinaano eh. Ah! Si Sir may ano ulit eh. May tito joke eh. Kung ano daw yung, ano yung may tito joke si Sir Roland eh. Ano yung common similarities ng iMovie tsaka Cherry Fur? Wala. Sabi kasi niya, ano, yung common similarities daw nun is, pareho yung tatlo may eyedropper. Sir talaga yun. Okay.